Mabilis talaga ang karma. Heto na nga ang ganti ng Amerika at ng bansang Canada laban sa China. Tila nagmamakaawa na nga ang China at nakikiusap para alisin na ang mga ipinataw ng mga sanctions sa mga produktong made in China. US Air Force at fighter jet ng China nagkaengkwentro habang nagmo-monitor sa bahagi ng South China Sea. Dalawang eroplanong pandigma muntik na ngang magkabanggaan. Ang buong pangyayari ay nakuhanan pa ng video. Canada at Amerika magsasanib na ng puwersa para pigilan ang mga peligrosong aksyon na isinasagawa ng People's Republic of China. Naglalaki ang mga aircraft carrier at barkong pandigma. Ipinadala na nga sa Indo-Pacific region. Heto pa, lalong iinit ang ulo ng China sa balitang ito. Base militar ng Australia ipapagamit na sa mga sundalong Amerikano para mas palakasin ang puwersang militar ng Estados Unidos malapit sa Indo-Pacific region at upang i-counter na rin ang mga panganib na idinudulot ng China sa bahagi ng South China Sea. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Hindi inasahan ng bansang China ang mga problemang kanilang kinakaharap sa kasulukuyan dahil nga sa mga sanctions o kaparusahan na ipinataw sa kanila na talaga namang nagpapalubog na sa kanilang ekonomiya. Heto na nga at nagmamakaawa na ang People's Republic of China para alisin na ang mga sanctions na ito. Marami na ang mga naglalakihang kumpanyang nag-alisa na at marami pa nga ang planong sumunod pa. Ipinataw ng Amerika at ng bansang Canada ang 100% tariff sa mga Chinese-made electric vehicle, iron, aluminum at iba pa mga produktong made in China. Ito ay isang malaking hamon para sa Chinese economy dahil ang mga produktong ito ay mas tataas pa nga ang presyo o madodoble pa ang presyo pagdating sa pandaigdigang merkado. Sa puntong ito, malaki ang posibilidad na ikakalugi ng mga negosyanteng inchik ang sanctions na ito at hindi malayong magsara na rin ang kanilang mga negosyo. Sa ginagawang ito ng mga bansang Amerika at Canada, talaga namang bubulusok pababa ang Chinese economy na nagiging pangunahing target na nga ng mga kaalyadong bansa ng Pilipinas. Kamakailan lang ay nanawagan na nga ang Beijing sa Washington DC na alisin na ang mga ipinataw nitong sanctions sa mga produkto na galing sa kanilang bansa. Dahil sa mataas na buwis na ipinapataw ng US at maging ng Canada at ng iba pang mga bansa sa produkto na galing sa China, nagiging malaking dagok ito sa kanilang ekonomiya. Alam naman natin na isa sa bumubuhay sa ekonomiya ng isang bansa ay ang maayos na kalakalan at ang pagpasok ng investment mula sa mga dayuhang bansa. Hindi lamang ang US at ang Canada ang nagsasagawa ng sanctions na nakakaapekto sa ekonomiya ng bansang China. Maging ang European Union ay nakikisali na rin. Matigas ang paninindigan ng organisasyon na ito sa pagkondena sa mga marahas na aksyon ng PRC at hinihikayat ito na sumunod sa international law, partikular na sa United Nations Convention on the Law of the Seas. Ayon sa EU, ang ginagawang aksyon ng China ay labag sa batas ng international waters. Signatory ang China sa UNCLOS kaya't dapat ay naiintindihan ng bansang ito na mali ang kanilang ginagawa at maaari raw itong humantong sa kaguluhan sa Indo-Pacific region sakaling hindi nito itigil ang mga hakbangin laban sa Pilipinas. Mga kabayan, patindi na nga ng patindi ang tensyon na nagaganap sa Indo-Pacific region dahil sa mga delikado at mga provocative actions na isinasagawa ng China. Dahil nga rito ay patuloy lamang na tumitindi ang iringan sa pagitan ng Washington at ng Beijing. Sa isang video na inilabas ng US Indo-Pacific Command, makikita ang mapangahas na aksyon ng Chinese fighter jet J-16 kung saan intentional na in-intercept nito at hinarangan ang dadaanan ng US Air Force B-52 aircraft habang nagsasagawa ito ng monitoring sa bahagi ng South China Sea malapit sa West Philippine Sea. Ayon sa US military, nagsasagawa ng legal na routine operations ang US Air Force B-12 aircraft
nang magsagawa ng unprofessional intercept ang eroplano ng China. Halos 10 feet na lamang ang layo ng fighter jet ng China mula nga sa nguso nitong USRC-135 Brevet Joint Reconnaissance Aircraft ng US Air Force, at talaga namang intentional nga na inilagay nito sa danger of collision ang dalawang military aircraft. Sa sobrang lapit na nga ng dalawang military aircraft ay kapansin-pansin ang turbulence sa mismong video footage na inilabas ng US military. Lumalabas na tila hinahamon na nga ng Beijing ang Washington dahil naganap nga ang naturang insidente ilang linggo lamang matapos ibulgar ng Pentagon ang mga agresibong aksyon ng mga jet fighters ng China sa bahagi ng Indo-Pacific region. Ayon sa inilabas na declassified report ng Pentagon, mula pa noong 2021 ay nagkaroon na nga ng 180 risky intercepts ang China sa mga US spy planes. Sa kabila ng mga insidenteng nagaganap, iginiit ng Amerika na magpapatuloy sila sa paglalayag at paglipad sa mga legal na operasyon alinsunod sa internasyonal na batas. Ayon naman sa China, sinadyang pumasok ng US spy planes sa training area ng Chinese military at sinisisi nga nito ang Amerika dahil sa illegal nga raw ang panghihimasok nito sa kanilang mga teritoryo. Mga kabayan, narito ang actual video footage ng naganap na pag-intercept ng Chinese fighter jet sa US aircraft. Samantala, dahil nga sa mga provocative actions ng China sa Indo-Pacific region, nagsanib puwersa na nga ang Amerika at Canada at magsasagawa na nga sila ng mga joint military operations upang masigurong matitigil na ang mga delikadong aksyon sa bahagi ng South China Sea at West Philippine Sea. Matatandaan na sa mga nakalipas na mga buwan, tumaas ang territorial dispute sa pagitan ng China at Pilipinas. Maging ang Canadian Royal Navy ay hindi rin pala nakaligtas sa ginagawang pangbubuli ng China Coast Guard at ng Chinese Navy na bumubuntot nga rin sa ginagawang pagdaan ng kanilang mga barko sa South China Sea. Ayon sa report ng CTV News, magkasama na nga ang USS Higgins at HMCS Ottawa at idineploy na nga ito sa bahagi ng Indo-Pacific region malapit sa West Philippine Sea bilang bahagi ng tinatawag na Operation Horizon. Ang operasyon na ito ay bahagi ng commitment ng Canada at Amerika para masigurong mapapanatili ang ligtas at malayang paglalayag sa rehiyon ng Indo-Pacific na ngayon nga ay nasa bingit ng kaguluhan dahil sa kasopangan ng China. Kabilang sa mga mandato ng mga barkong ito ang conflict readiness kung sakali nga na mas lalala pa ang kaguluhan sa buong rehiyon. Sa isa nga sa mga isinagawang routine operation ng Canadian Air Force sa bahagi ng South China Sea, nakatanggap pa sila ng radio communications mula sa Chinese Navy at pilit nga silang itinataboy kahit na lumilipad ang kanilang helicopter sa international airspace. Canadian Warship 341. This is Chinese Navy Warship 571. Your hello is proceeding to our island for avoid misunderstanding. Auto course and keep away from our island. Samantala, siguradong magwawala ang China sa ginawang hakbang na ito ng Australia. Sa ulat nga na inilabas ng Washington Post, inialok na ng Australia sa Estados Unidos ang kanilang Northern Military Base upang gumawa ng isang potensyal na base para sa US Air Force malapit sa Southeast Asia sakaling sumiklab ang digmaan laban sa China. Sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy ang expansion sa mga runways ng Royal Australian Air Force Tyndall Base para magkasya dito ang pinakamalalaking eroplanong pandigma ng Amerika, kabilang na nga B-52 bomber. Gumagawa na rin ng mga malakihan fuel depots at mga munition bunker sa mga military bases na ito. Ang RAAF Tyndall Military Base sa Australia ay may layo lamang na 2,000 miles sa West Philippine Sea kung saan napapadalas nga ang dirian sa pagitan ng China at Pilipinas. Ayon naman sa Australian Defense Ministry,
Ang mga aksyon na ito ay upang masigurong mapipigilan ang mga posibleng kaguluhan sa bahagi ng Indo-Pacific region at mapanatili ang seguridad at kapayapaan dito. Dagdag pa rito, ini-upgrade na rin ng Australia ang marami sa mga World War II era na military bases sa bahagi ng northern part ng kanilang mga bansa at sinusuportahan naman ito ng Amerika. Hindi lingid sa karamihan na mas pinalakas ng United States ang defense cooperation sa mga bansa kagaya ng Japan at Pilipinas na ang layunin nga ay upang labanan ang mga agresibong aksyon ng People's Republic of China. Pero alam naman natin na ang alok ng Australia ay karagdagang mas malalakas na military forces at karagdagan din na strategic location para sa mga bases na malapit sa tensyonadong teritoryo sa Southeast Asia. Sa paglala ng tensyon sa West Philippine Sea dahil sa sigalot ng China at Pilipinas, tuloy-tuloy ang paghahanda ng Amerika at ng mga kaalyado nitong bansa upang kung sakaling magkaroon man ng digmaan, mas madali silang makakapagbigay ng suporta sa mga apektadong bansa na kanilang kaalyado. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhin mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.